Boston Celtics ni Tatum. Milwaukee Bucks ni Giannis ang kinatay ng Indiana Pacers bago nila marating ang tuktok ng NBA Cup. Bit-bit ang kumpiyansa at pag-asa na sila'y tatanghaling kampyon, subalit ang pangarap na iyon ay nauwi sa isang bangungot nang lunurin sila ng puwersa ni Lebron na talagang nakakasindak at nakakatakot. Kaya ang Tyrese Haliburton na nagsalba ng kanilang laban sa Milwaukee at Boston, walang awang binusabos ng LA Lakers ni Lebron. At bago tayo magpatuloy, pamaskong pagpindot po sana sa like, notification bell at subscribe button. Championship game ng NBA Cup in-season tournament. Labanan ng dalawang kupunan, Indiana Pacers ng silangan, LA Lakers naman sa kanluran. Ang labang maraming sumubaybay at umabang kung makakatay din ba ni Haliburton ang LA Lakers ni Lebron. Ngunit kabaliktaran ang naging resulta dahil ang mga tagpong ito ang nagpakulay muli kay Lebron at sa kanyang papalubog na karera. Kaya halina't ating pag-usapan kung paano lumubog ang Indiana Pacers sa kamay ni Lebron at kung paano nakuha ng LA Lakers ang inaugural NBA end-season tournament champion. First quarter highlights, talagang nilalamog ng LA Lakers ang inside defense ng Indiana. At dahil small ball lineup ang pambato ng Pacers, hirap nilang pigilin ang mga atake ng Lakers sa pinta. At habang lumalalim ang laro, ay lalong nagiging agresibo si Davis at Lebron. Hindi pa rin ramdam ang puwersa ni Tyrese Haliburton. 34-29, Lakers ang may hawak ng kalamangan. Second quarter ay patuloy na binubuli ng Lakers ang depensa ng Indiana. Alam ng Lakers na ang kahinaan ng Pacers ay depensa sa loob ng pinta. Kaya unlimited nila itong inaatake at binubutas. At ang mga young runners ng Indiana, wala pa yatang baong alaksan at salon pass. At sa kalagitnaan ng second quarter, ang Haliburton ay biglang naramdaman na ang wing triple na ito ay kanyang naipasok. Sinundan pa yan ng layup na bumulusok at lumusot. Kaya oras na ba na siya'y liliyab ulit at mag-amok? Pero si Austin Reeves ang antidote para pahintuin ang pag-apoy ng Indiana. Kaya natapos ang first half 65-60. LA Lakers pa rin ang may game control. At pagsapit ng third quarter, ang Pacers lalong kinalawang at pumurol. Kaya unti-unting binaon sa kalamangan ang taga-Indiana. Sumasagot man sila sa opensa, ito ay hindi sapat upang ang pangkat ni Lebron ay kanilang mapahinto. At sa puwersa ni Davis at Lebron, unti-unti silang natutusta at napapasok. Kaya pagtungtong ng huling kanto ng laban, dihado man ang Indiana Pacers sa LA Lakers ni Lebron, baka ang fourth quarter ang tamang panahon upang pakawalan nila ang opensang nakakalason. At bigla na ngang tumunog ang buzzer pagkalipas ng 1.5 minuto sa fourth quarter dahil sa 7-0 run na itinakbo ng Indiana Pacers. Kaya ang double digit na lamang sa isang iglap, biglang natibag at nawasak. 3 puntos na lang ang hinahabol ng Indiana. Nabawi nilang muli ang momentum at kumpiyansa. Subalit hindi pumayag si Lebron na muling mamayagpag si Haliburton tulad ng kanyang ginawa sa Milwaukee at Boston. Sa kanyang 2 sunod na puntos na ito, gusto niyang ipabatid na hindi pa handang bumaba ang hari sa kanyang trono. At sa monster block na ito ni Anthony Davis na nagpasarap ng timplada ng kanilang laro, na kahit ang triple na ito ay naipukol ni Miles Turner, binura lang ito ni Cam Reddish at muling pumasabog ng angas si Anthony Davis. Kaya gumuho ang pangarap ng Indiana na magkampiyon dahil sa pagtunog ng buzzer. Ang hinirang na kauna-unahang NBA in-season tournament champion ay ang kupunan ng tumatandang Lebron. At si LBJ din ang hinirang na NBA Cup MVP.
Ibig sabihin ay meron pang lakas at angas ang tinaguriang hari sa pinakatanyag na liga dahil meron pang kakayahang mangatay sa tumataas na kompetensya at ang inaakalang Tyrese Haliburton na gumawa ng napakagandang eksena. Sa dulo, si LeBron James pa rin pala ang tunay na bida.